Let's explore Bangkok! It's our second day na here sa Thailand, and today we are going to explore Chinatown. We are going to explore mga must-visit na food establishments there. We're going to go to Michelin restaurants and mga famous food stalls. Tara, let's go! Hello! Good morning! So we just woke up and ngayon, pababa kami from our accommodation here sa Picnic Hotel to avail the breakfast na kinuha namin together with our room. So baba tayo ngayon, tingnan natin kung anong meron sa breakfast nila. Okay, so the place where you'll have your breakfast is right here beside the reception. Morning! So this is what their restaurant looks from the inside. Dito kayo kakain ng inyong breakfast. And the looks of it, mukhang breakfast buffet ang meron tayo dito. So we have ayan, mga sausages and ham. This one is stir-fried chicken with black pepper, steamed seafood, potatoes. This is mac with tomato sauce, macaroni with tomato sauce. Ito naman ay mga bread that you can toast. Their jams, pineapple jam and strawberry jam. We have yogurt right here. And then mga fruits dito, dragon fruit, ayun. And then some waffles and French toast here. Yan, different kinds of breads and pastries. Hindi ko napansin sa corner na to, meron palang mga fried egg, different types of, different cooking styles of egg. Ayan, buti na lang nakita ko. Wonder if may salt dito somewhere. Meron din silang salad bar, syempre. Ayan, konti lang. Thousand Island and Caesar dressings lang available, but at least meron. Ito ang lafang namin, guys. Eggs, potatoes. Ayan, konting fiber and protein. Fruits, syempre. Ayun, ito kay Armand mas maganda. Ang plate ni Armand. We have coffee. Kumuha ako ng konting soup lang. Ayan, so that's what the buffet breakfast is like dito sa Picnic Hotel. Dito sa area na to, very BL. Nakikita namin yung mga students, ayan, na on their way to school. Ito yung parang gusto ko ng mga view kapag pumupo, mga scenes when we're going out of the country, yung parang everyday local life. And we get a glimpse of how their life is outside the tourist experiences. Una nating titikman, guys, ay ang kanilang dragon fruit kasi so far amazing ang experience ko with the fruits here in Bangkok. Ayan po, dragon fruit. Mukha namang fresh mo. It's sweet. Super sweet. Sarap ng dragon fruit nila. At yung masarap gawing smoothie. Kumuha ko ng salad kasi important na merong fiber every meal. Pero konti lang yung kinuha ko kasi ayoko rin mabusog agad. Alam mo naman yung salad, very filling. Steady lang yung food sa Picnic Hotel kasi, well, we're guessing kasi syempre yung mga guests nila, iba-ibang tastes, iba-ibang nationalities. So siguro kaya medyo muted yung lasa kasi so it could cater to more people. Ganon, hindi ganon ka-intense. Very limited lang yung options, to be honest. Ito lang, yung ulam nila, dalawang ulam lang, no? Dalawang kinds of ulam lang kung gusto mong magkanin. Kompleto in terms of variety, pero limited lang din per variety. I mean, enough na for a very simple breakfast. Nothing too grand, nothing too fancy. Ayun. So we'll finish this food muna para ma-enjoy ko naman siya fully, and then after that we'll go back to our room to freshen up and get ready na for the day. Nakapag-freshen up na po tayo and we are going to start our day. Finally, after natin mag-breakfast, maligo, and mag-dress up, tayo ay lalabas na ngayon. First stop is Chinatown. School pala yung tapat natin, kaya maraming estudyante kanina. Ayan, maraming bagets. So now we shall take a quick stroll. Hindi pa kami hulas kasi galing pa kami sa aircon. But tingnan natin later. For sure, pawis na pawis tayo mamaya. So right beside us, merong park. Right beside Picnic Hotel. Pwede ka mag-jog if nagdala ka ng rubber. In the morning. Oo. May mga nakita tayo nagja-jog, no? Ayan, oh, may Valentine's ganap. If we have time, we can explore it. Ayan na, hindi pa kami nakakarating ng Chinatown. May stopover na agad for pagkain. May nadaanan kami kasi dito sa mall na para siyang coconut custard bed. Parang ayan, coconut cream bun. That's what we got.
Ito itsura niya, guys. Ayan, mukhang yummy kasi. So, na-tempt kami. That's why bumili na kami ni Armand. Habang naghihintay ng Grab namin. Siyempre ikaw, papauna. Okay, ako unang kakain, ako unang kakagat. Ito pa itsura niya. Para siyang coconut slash pandan. Medyo malamig siya. Like this. Yummy. Sarap. Very light and ano nga siya, coconut. Parang coconut puree. Ang lambot ng bread. Bouncy. Ganun mo. Boing, 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 boing. Meron siyang mga real coconut strips. Tastes good. Inside? Tikman mo rin. Yummy. Guys, so ito, we're taking the Grab to Chinatown kasi nung chinek namin, 100 baht lang siya from Central Movie Plaza to Chinatown. So, sobrang mura. Kasi hati pa kami ni Armand dun sa 100 baht na yon. Also, yung schedule kasi namin for the massage lessons is 1:30 p.m. So, parang better na to be there early kapag mag-grab kasi parang less than an hour lang siya na trip. That's why we thought na best na mag-grab muna for now. The other option that you have is mag-bus. So ayun, bumili kami ng ng rabbit card kasi akala namin pwede siya sa buses, but apparently cash pa rin yung best na way to pay if sasakay ka sa mga buses here sa Bangkok. But ayun, grab muna kami now kasi mura lang naman, di ba? Why not? Komportable pa. But definitely, we're going to take a local transportation sometime soon. Check namin kung pauwi. Pwede tayo mag-local transpo para we get to explore like a local din. First stop ng ating food trip sa Chinatown na itong Nai Mong Hoi Tot. Ayan, hindi ko alam if I pronounce it correctly. But this place is famous for their omelettes. Ayan, mga crispy oyster omelette, soft oyster omelette, fried oyster sauce. So, ayan, we're going to try this. And they have a Michelin, I think Gourmand, no? Bib Gourmand since 2018. Ayan, 2018 to 2021. May Michelin Bib Gourmand sila. So, we are going to try itong place na ito. And let's see if masarap. They set up a table for us here. Eat like a local tayo for lunch. Kasi puno na yung mismong store. So dito tayo sa tapat ng isang tindahan. Ayan, as in we're literally eating by the street. Ayan, eating like locals kami ni Armand. Hello! Ayan, hintayin natin yung food natin na dumating. Ayan na, dumating na ang ating first dish. Ito po ang crispy oyster omelette. All the oysters are here. So, this is the omelette, I guess. So, hindi pala siya as in parang infused into the egg, no? Parang pinatong or parang ginawang lang yung oysters into the omelette itself. Akala ko parang piprituhin yung mismong oyster. Ayan po siya. So, si Armand sabi niya, not a fan of oysters, but he's willing to try it, have a taste, para lang sa ating food trip. Ayan. Wow. Napaka-special naman ang feeling namin, Armand. At titikman mo siya kahit hindi mo siya bet. Yung hinihintay na lang po natin ay yung order natin na crab rice. Yun yung in-order ni Armand. And guys, look. As in, literally, nasa gilid kami ng kalsada kumakain. Buti na lang mabilis lang siya i-serve kasi 12:30 na. Yung appointment namin for our massage lessons, 1:30. So, mabilis ang kain po ito. Ito na po, ang second dish, ang crab rice na in-order ni Armando. Ayan po. Asan yung mga crab? Crab pala ito. Akala ko egg. Yung mga white pala na yan ay crab meat. Bongga. Tsaka amoy na amoy ko yung crab, guys. Yan, tapos meron siyang, syempre may mga sili and all. Titikman natin. Baka naman pwede nating ulamin ito dito sa crab rice. So, tara, let's eat. Oh, ayan. Kain ka. Kain ka. Kain ka na. Ito po ang ating omelette. We're going to have the oysters with the omelette here. Ayan siya. Grabe yung lasa ng oysters. Talagang lasang dagat. Is that a good thing or a bad thing? Sarap naman siya. I mean, yeah, it's good. Siyempre kung ano yung lasa ng oysters, yung i-expect mo. Dip natin sa sauce. Siguro baka mabawasan ang lansa kapag meron siyang sauce. Ayan. Sarap. Much better. Masarap kapag may sauce. As in. Tingnan natin itong crab rice.
Siyempre kunin ko yung mga may crab. Yan po siya, kapon crab. Try. Bango. Ba ano? Crab ba talaga yun or itlog? Ay, crab nga. Yan o, crab meat. Sarap po siya. Gusto ko to. Too bad. It's good, yeah. Order it. Ayaw niya mag-share kasi ubusin niya. Yung ano lang daw sa akin, oysters. Lagyan natin ng lime para mas malasa siya. Mas may dimension ang flavor. May asim, may seafood flavors and all that. I mean, okay naman, pero feeling ko hindi ko to mauubos. So dahil hindi ko siya mauubos, tutulungan ako ni Arman kumain. Ay, hindi niya talaga kinakain yung oyster. Yung itlog lang yung kinakain niya, friends. Masarap siya with the sauce. Kung nalalansahan kayo sa oyster by itself, dip nyo sa sauce and it becomes really good. So, ang presyo nito ay 100 baht. So, meron sila iba-ibang sizes. Yung kinuha namin na size, itong pinapakita namin sa inyo right now. This is the smallest size. Itong crispy oysters na ito ay, ayan, crispy oysters natin. This is 100 baht for the smallest size. Pati yung pati si crab rice ay 100 baht din for the smallest size. So, in peso, mga 160, 170 pesos, gano'n. Feeling ko kailangan ko ng cook Hindi ako. to wash down the... Grabe yung oysters. Sobrang juicy. Pag isang kagat ko, talagang lumabas lahat ng flavors niya. Actually, ito, hindi namin siya na talaga. Parang habang nasa Grab kami kanina, tapos bumaba lang kami. Tapos na-spot namin, parang, ay, may Michelin stars daw sila. Ay, may Michelin Bib Gourmand daw sila. So, we checked it out and apparently, it's a popular destination. Thank you. So far, so good. Okay, ubusin lang namin ito, friends, ha. Tapos, after namin maubos, punta tayo sa next natin na foodie stop. Feeling ko sinuwerte kami na walang pila. I mean, may konting pila, pero like super saglit lang kami naghintay. Like, wala pang 10 minutes. Nakaupo na kami agad. And nakakain na kami. So, ayun, nabusog naman kami. And nasarapan din kami sa food. But just a few meters? Just a few meters walk. As in, literally just right across yung si Oyster Place na kinainan namin ay dito po. Kita nyo naman, tumawid lang kami. Tayo ay kakain ng Patongo Savoy. Meron din silang Michelin since 2018. Ito po ang itsura ng cafe from inside. Oh, as you can see, parang maswerte kami ni Arman right now kasi wala masyadong tao. Maliwalas and maluwag at this moment. Ayan, so we found the seats kaya nakaupo kami right now here. This is what's in their menu. Ito, grilled patongo. So, ito, ano ba tong patongo na to? Patongo ice cream, patongo spicy crispy pork, patongo and pudding. So, yung patongo, I think baka yan yung bread delicacy nila dito. So, we're going to have this for dessert. Itong coffee shop na to, parang nasa maliit na corner lang siya. Very quaint and cozy. Akala namin parang stall lang siya na you just buy takeaway, pero apparently may loob pala siya na ayan, air conditioned naman and comfortable. May upuan kami right now. Ang sarap. Bakit ang sarap ng buko juice dito sa ano? Oo, very consistent. Kahit saan ka bumili, masarap ng buko juice nila. 60 baht. Yung sa atin parang watered down. 60 baht. 60 baht daw ito. Patongo pala, it's like para siyang bread na parang deep fried. O basta fried siya na bread. Yun yung one of their delicacies here. So, pero yung binili namin, merong grilled na version, merong isang version na merong ice cream. Ayun, dalawa yung binili namin for dessert para matikman namin both. And mas marami din kami mapakita sa inyo na food options, di ba? Ito po, dumating ang ating order. The first order, this is the grilled patongo. Ang topics na meron tayo, as you can see, is pandan coconut and I think this is condensed milk or something. Parang ganun. You can actually choose different toppings. Ayun. Ito ang ating second order, ang patongo ice cream. So, meron siyang vanilla, this vanilla flavor, I think, or blueberry cheesecake na flavor. Hindi na kami namili. Sila na lang namili for us kasi hindi kami magkaintindihan. Yes, time to eat na. Kain na po tayo. Kain ka lang. Grilled patongo with condensed milk and pandan coconut. Sarap. Yung patongo ay crisp. Sarap. Dasang pandan talaga.
Surprisingly, hindi siya overwhelmingly sweet. Akala ko super tamis, pero not really. Sakto lang. Ano siya mamandika? Hindi, tama, hindi na siya mamandika. Ito naman, ang ating ice cream. Ayan, ice cream muna. Mas gusto mo yan? Masarap din to. Masarap sila both. Very crisp patungo. Ano siya? Blueberry cheesecake. Ayan po. Blueberry siya. Sarap. Pero masarap. Hindi ko alam kung anong mas favorite ko. Pero parang ko silang gusto. As in. Yung mga nakita namin na video sa TikTok about this place. Parang may someone outside na ginagawa niya yung mga patongo and then people are able to see how it's made. So basically dough talaga siya na fina-fry nila. Kaya ayan, very crispy right now. Right now, wala yung demonstration of how it's made. Pero it should be right outside this shop. If ever mapadaan kayo dito, check nyo if mayroong live parang baking na nagaganap. Ayun, so far so good. Both of the food spots na napuntahan natin, masarap. Okay, may laman na po ang tiyan natin guys. Itatagtag natin ng konti bago tayo magpamassage. So from dun sa kinainan namin, from the Patongo place and the oyster place, mga 2 minutes walk lang siya to I'm Chinatown where our massage session is located. So now, we're walking away from I'm Chinatown papunta sa next destination namin. We are looking for a coffee shop. Songwat Coffee Roasters pala yung name. So it's a 9-minute walk away from I'm Chinatown. Ayan, kaya lalakarin lang natin siya. Doon muna tayo magpapahinga, mag-chill, get some coffee after our really nice massage session. It's 4 PM right now and matao na. Sobrang crowded and daming sasakyan. Pakiramdaman natin kung kailan tayo tatawid guys. Ayun na, ito na po si Chinatown. Daming mga daming temptations. Parang you want to stop at every point para tikman lahat ng pagkain. Ayan o. Daming fresh fruits on this side. Merong chicken or duck. Ano yun, mga cracklings, mga crackers. Interesting to mga daing, mga dried fish market na. Grabe, ano itong dinadaanan natin? Literal na the alley. Local yung location ng coffee shop. Pero nakikita na namin siya up ahead. Here we are at Songwat Coffee Roasters. Ayan po siya. Yan yung dinaanan namin guys. This is the neighborhood but this is the coffee shop that we are entering. Nandito na po tayo sa loob ng Songwat Coffee Roasters. So, very hipster itong lugar na to guys. The vibe, the aesthetic, very hipster. Pati yung mga customer na nandito, very young and hip people. So, ang specialty daw nila ay itong si Dirty Coffee. Oo, so titikman natin siya. We ordered it iced. Ang sarap. Sarap naman ito. Kahit yung kape nila masarap. Lahat na lang masarap dito sa Thailand. Ito naman isa pa namin in order. This is egg bread. So ito po siya, itsura ng egg bread. Fluffy. Medyo dry lang pero matamis. Masarap naman, yun lang, dry lang siya. Para lang may makain. Ganun. Oh, chill muna kami dito sa Songwat Coffee Roasters kasi ang init. Makita nyo naman yung pinagdaanan namin na lugar, di ba? Parang kung saan na tayo, parang indie movie aesthetic. Sobrang init sa labas, hulas levels kami. So, chill muna kami dito, papalamig kami sa aircon. Before kami lumabas ulit because the food trip is not yet over. Ayun. As of now, 4% na lang ang baterya ng aking camera. So, fingers crossed, sana umabot. But every now and then, yung iPhone ko rin gagamitin ko to take videos. Maganda pa rin naman. So, ayan. Excited ako for what else we'll try here sa Chinatown area. Okay, walking na now on our way to have more food. Kakain tayo ng bao.
So 3 minutes walk lang siya according to Google Maps. So lalakarin lang natin from the coffee shop papunta dun sa Bao Place. Sabi nga ni Kendrick, di ba? Pau, pau. Pau, pau, pau. Pau. Dito. Di ba? Parang Pilipinas lang ang ating nilalakaran. Oh, maraming mga aesthetic na coffee shop dito sa area na to. Not sure kung Chinatown pa to, pero may mga Chinese temples pa ako nakikita. Para siyang, ano ba, Songsu? If nasa Korea tayo. Hindi ba? Parang Binondo. Parang Hongdae. This is it. This is the Bao Place. What's the name of this restaurant? Gulong Bao. Ayan, ito yung mga bao nila. Meron silang plant-based pork, steamed manto, taro na bao. Wow! This is black sesame bao. That's where they prepare all the bao. Ito ang mga bao. Pero guys, ito ang mukhang masarap. Meron siyang Thai tea, tapos on top of it, merong mga pork shumai, something pork shumai. Yan po ang shumai na aming binili. Yan siya. Ay, kaka-excite. Yan yung binili namin. Ito na po, titikman ko na siya. Nainit yung Thai milk tea kasi ang init-init. So kailangan natin magpalamig. Sarap. Sarap. Now, tikman natin ang shumai. Kunin natin itong maraming garlic. Bango niya po. Tingnan nyo. Ayan po ang laman niya. Ito ang laman ng shumai. Siksik na siksik sa karne. And may mga gulay-gulay din. Yum. Ayan guys, so literal na nasa gitna lang kami na. Nasa gilid lang kami ng kalsada. Ito kami kumakain. Ito naman po ang bao na binili namin. This is black sesame. Sana natin siya. Papakita ko sa inyo yung palaman. Ay! Oh, that's the black sesame na palaman ng ating bao. Let's have a bite. Wow! Malambot, may litinit pa. Light lang yung sweetness ng palaman niya. Parang kopya. Parang ganyan yung feel. That's good. Sarap siya na ending pa niya. Super anghang na sa may. Yay! Ayan, tapos na kami kumain ng bao at shumai. Pero hindi pa tapos ang food trip natin. Pupunta pa tayo sa Nai Egg Roll Noodle. Isa din to sa mga sikat na restaurants here sa Chinatown. So we are just going to walk papunta doon. It's 6 minutes walk from dito sa Bao Place that we just ate at. So kaya pa ng tiyan natin, buti na lang matatagtag yung kinain natin na food when we get there. Ito na naman yung daanan natin, friends, na maliliit na alleys na naman ang lalakarin natin. Parang dumadaan talaga tayo sa neighborhood dito sa Chinatown. Okay lang, we like walking para magutom tayo ulit. O diba, parang ano na, parang subdivision na tong dinadaanan namin. Pero shortcut daw to para 6 minutes away na lang yung destination natin for the next food stop. Ay, ano tong dinadaanan namin ni Armando? Ano na mga pasikot-sikot to? Sana tayo makakarating. Ayan na, nakalabas na tayo. Maliwanag na ulit. Andito na tayo sa Kabiasnan. At least dito medyo maluwag. Wala masyadong mga tao sa kalsada. Pero marami rin mga nakapark, guys. Ay, hindi pa tapos. Dito na naman tayo sa sa mga pasikot-sikot. Si Arman talaga. Taga rito yata to eh. We're here na. Nakarating din tayo sa wakas. Ayan. Oh, in Arman we trust. In Google Maps we trust. Ito po siya. This is the place. This is it. Tingnan natin yung menu. Ito yung mga... ito deep fried crispy pork. Pork spare ribs 2. Ito yung parang gusto ko i-try. And then, noodles. Roll. Ito yung roll noodles.
Ito po guys, oh, yan yung mga food. Ay, ayan, tingnan nyo po. Ayan, dito nila niluluto. Ayun, yung sinachop nyo na yan. Yun yung mga ilalagay sa sabaw. Ayan, ang bango, ang tamis ng amoy dito. Ito yung mga laman ng sabaw guys. Ayan, merong pork, liver, different innards. Ayan yung parang fried pork na nilalagay nila sa sabaw. And then dito nila pinapakuluan yung soup. Ayan, na pinaprepare right in front of the guests. Friends, ang swerte namin ni Arman kasi hindi na kami pinapila kasi dalawa lang kami, di ba? So merong available na table na for 2. So pinadiretso na lang nila kami, hindi na nila kami pinapila. May pila pa sana sa labas but ayun, nauna na kami. Ito po ang soup na in-order ni Arman. Yan yung crispy pork. Tapos as you can see, merong mga innards. Ganyan, pork, crispy pork. Ayan, yan. Parang liver siya, no? So these are, yun yung mga rolled noodles. Ang bango po ng sabaw. Ito naman yung in-order ko. Kita natin. Ayan, as a kanin person, akin ay merong rice. Tsaka ano yan, mas charot. Crispy pork din, pero with rice ako, hindi ako noodles. Kasi merong parang mga veggies siya, like that. Mukhang masarap siya guys, so tikman na natin. Tikman na po natin itong soup na ito. Unahin natin ang sabaw. Sarap ng sabaw. Oh, medyo maanghang siya. I mean, peppery siya. Ito yung rolled noodles, so. Peppery tsaka herby din. It's really good. Sabi ko sa'yo, taga dito ako eh. Oh. Nagtatay na siya kanina. Tinanong niya, asan ang toilet? Pero intay. Oh, tara. Maghintay. Intay. Ito, tikman natin yung aking in-order naman na with rice. Ayan. Crispy nga. Crispy yung balat. Tsaka ang balot. Ang lambot. Ang sarap. Sarap ng lasa. Sarap niya. Yung balat niya salty and crunchy. Crispy actually. Na parang na siyang cropek, ganon. And then itong parang lechon sauce nila. Wow, lechon sauce ng Tomas. Manamis-namis. Sarap nito. Mapapakain ka talaga ng bongga. Pulas na kami guys, pero we're having so much fun. Tapusin muna namin to ha, ubusin muna namin tong food kasi ang sarap. Ubusin muna namin tong food kasi kailangan namin mag-concentrate sa sarap niya, ganong level. See you later! Very happy tummy, kaya our smiles are very big. Ito po ang Chinatown at 5 p.m. Ay, hindi, mga magsi-6 na pala. Hello! Ayan, di ba biglang nasa hotel na kami kasi nga nalobat yung camera ko. Ayun, so parang, ayun na-explore na namin yung buong Chinatown. Well, hindi naman buong Chinatown, pero medyo na-fulfill naman namin yung itinerary namin kanina. Pero naubusan ako ng battery ng camera, but umuwi kami after we had our early dinner. And right now, we're back na here sa Picnic Hotel. Ayan, nakapag-freshen up na nga ako ng konti. Medyo fresh na me. Pero grabe, intense yung traffic, no? Parang Pilipinas levels yung traffic kanina pa uwi kami. To be fair to Valentine's Day. Yeah, true. Valentine's Day kaya siguro mas traffic. Tapos Chinatown pa yung pinuntahan natin. Tapos syempre sikat na area yun kaya very very crowded and ma-traffic kanina. But now that we're back in the hotel, ayan, we feel refreshed and rejuvenated, and then looking back at the experience namin today, sobrang saya and sobrang fulfilling, no? Yeah. Kahit na mainit and hulas tayo, parang I didn't mind kasi nag-enjoy ako ng bongga. Ang laki pala ng Chinatown dito, and apparently, correct me if I'm wrong na lang, this is the largest Chinatown daw pala in the world. Would you believe? Correct nyo na lang ako kung mali ako, pero yun yung sabi online. Ito yung largest Chinatown in the world. Kaya pala, kahit na ang dami naming nagawa, or parang naubos yung buong araw namin sa pag-explore, feeling namin parang hindi pa rin namin na puntahan or na-explore fully yung Chinatown. Parang marami kaming mga nadaanan na parang good spots. Meron nga kaming mga nadaanan lang na may marka sila na Michelin rated pala sila, may Michelin Bib Gourmand pala, pero we had to ignore them kasi meron kaming itinerary na kailangan i-follow. So feeling namin mas marami pang pwedeng ma-explore sa Chinatown. Meron pa mga restaurants dun sa itinerary namin, hindi na namin na puntahan because of the logistics of it all. But yung mga favorites namin, well, lahat na napuntahan namin ngayon,
walang tapon, lahat masarap. Ano ba yung favorite mo sa mga napuntahan natin? Sa akin yung wala talaga siya originally in our parang plans na pupunta like for this day. Or wala siya sa priorities namin, but yung gulong bao. So they have like dessert baos, and they have yung mga pan-fried and deep-fried savory na baos. But they also sell yung parang, alam niyo yung kagaya sa Pilipinas na may drink, tapos merong may food parang sa ibabaw bowl ng of cup. food, yeah. So they have yung parang chatram, pero I don't think it's branded, but it's like traditional Thai tea sa ilalim, tapos may siomai, mga 10 pieces na siomai, so pwedeng sharing. Super sarap ng siomai kasi kahit wala masyadong soy sauce, kasi super sarap. Yung nagdala ay aside from syempre yung malasa na yung laman ng siomai, ang daming garlic, tsaka may konting chili oil, so masarap siya by itself kahit walang toyo, masarap. Yeah. Tapos nagko-complement pa ng bongga yung Thai milk tea dun sa anghang ng siomai. Sarap nga nun. Yun yung favorite mo? Oo. Pero favorite ko rin yung last na kinainan natin, yung Nai Ek Noodle something. Rice noodles, yeah. True, oo. Ay, hindi. Roll noodles, not rice noodles. Parang same din sa akin. Parang yun din yung dalawa kong favorites. Yung una, syempre, aside from masarap, masaya yung experience na parang na-discover lang natin siya. Now, we didn't really go for the shumai and the Thai tea, but when we got there, and then we discovered it, and then we tried it, masarap. As in, recommended talaga namin. Try nyo, puntahan nyo talaga siya, and orderin nyo yung in-order namin na shumai. Oh my God, please. Yeah. Saka it's in a trendier spot. So, if pupunta kayo dun, marami pa kayong bang matatry. Correct. Mga Favorite ko rin coffee yung shops, favorite ko nga rin yung last. Kasi yung sa kanya, in-order niya sabaw. Pero ang higop din ako ng higop sa sabaw na in-order niya. Kasi ang sarap nga. Very savory. Talagang humahagod dito yung yung parang anghang ng pepper. Parang crispy pata ba yan? Parang crispy pork. Crispy pork siya. So, crispy din talaga yung pork. Ako, I had the rice. Masarap din yung sa akin. Parang both of our orders are nice and yummy. Kanina, parang feeling namin parang we are very favored. Kasi all the cards fell into place. Parang hindi kami masyadong pumila for some reason kahit na Valentine's Day and Friday today. Parang lahat ng pinuntahan namin, siguro dahil din sa oras na pinuntahan natin, medyo alanganin yung oras namin. Hindi masyadong saktong lunchtime talaga. As in, pag order namin, nakaupo kami agad, wala masyadong pila. Nakita ko kasi online, some people, sometimes they have to line up ng mga 20 to 30 minutes for some food establishments. Pero kami, wala kaming pila masyado. Yung last one, supposedly may pila, 'di ba? Yung sa rolled noodles. Pero merong table na good for 2 people lang, and then kami lang yata yung dalawa na pair lang kami. So, pinauna na kami, hindi na kami pinapila kasi kami lang yung pwede dun sa table na yun. So, parang, ang galing, parang it's meant to be na parang maayos ang lahat. Parang the universe said something. Nag-align ng mga bagay-bagay. So ayun, sana nag-enjoy din kayo when you went with us as we went through Chinatown. Please subscribe sa video kasi tomorrow pupunta naman tayo sa mga temples. Ikot-igutin natin yung mga temples na nandito sa Thailand kasi aside from the food, syempre yung culture nila dito, religion, and the temples, that's also one of the things that you have to explore when you're visiting Bangkok. And aside from the temples, excited din kami tomorrow kasi nag-book kami ng dinner cruise along the Chao Phraya River. Yung binook namin is the Opulence Dinner Cruise. So ito daw yung one of the newest na parang dinner cruises right now sa Bangkok, and we're excited kasi nakita namin online, parang nakakatuwa, maganda yung experience. Habang kumakain kayo ng buffet dinner, nagsa-sightseeing na rin kayo, may mga dadaanan kayo ng mga iconic na mga lugar while you're having dinner. So subscribe para makita ninyo kung ano yung experience namin, and baka kayo gusto niyo ring i-try when you visit Thailand. Thank you so much for watching this video. See you in my next one. Bye.